Another solid day with Soliday. Nandito tayo sa unang-unang podcast natin dito sa Soliday Podcast. At ang unang-una nating guest dito sa unang-unang podcast natin sa Soliday Podcast ay walang iba kung hindi ay yung unang-unang photographer din na nakasama ko dito sa Soliday Productions. Walang iba, Vox Comota. Hello, guys. Hey! Hi. What's up, bro? Kamusta ka? Ayos lang. Pakilala mo muna sa amin, sino si Vox Comota? Sino siya nung bata siya? Parang sino si Vox? Si Vox, nung bata, typical na 90s kid. Mahilig maglaro, gumala. Ayun, typical na 90s kid lang ako. Taong bahay o taong kalsada? Taong kalsada ako. So, na-experience mo yung mga, mga dumi. Mga dumi sa kalsada. Yung mahal akong Pinoy dati. Text, taguan, hindi kami namuulat sa computer. Hindi na, actually namuulat din. Mga sinaunang consoles, mga PS1. Oo. Ayan. Saan ka lumaki nung bata? Bacoor. Bacoor na talaga. Oo. Tibak. Laking Bacoor. Laking baha. Laking baha. Baha pa rin ba? Oo. Baha pa rin. Okay yung consistent ang mga baha natin dyan. Saan ka nag-school dati? Nung elementary, high school? Doon din sa amin. Sa barangay namin sa Ligas. Sa Ligas? Ligas. Doon ka na all the way? Grade school? Grade school. High school sa Bacoor National High School sa Molina. Nung high school ka, or mahilig ka na sa photos? Iyon. Na-discover ko yan after graduation ng high school. After graduation ng high school? Kasi yung after ng graduation ng high school, nag-stop ako noon. Taong computer shop din ako dati. Dota? Dota. Yung tropa ko, nagbo-browse. Friendster pa yun dati. Friendster pa. May nakita akong ang ganda ng mga picture. Okay. Ang ganda. Wait lang, paano mo nasabing maganda yung picture? Ano pa yun? Paano ba? Details lang yun eh. Naalala ko, details lang siya ng parang laruan. Una ko nakita yung mga bokeh doon sa picture sa binobrowse ng tropa ko. Okay. Sa Friendster. Parang naisip mo, yan. Ganda. Paano yung ginawa yan? Paka-artistic niya. Parang pag titignan mo siya. Event ba yun? Like wedding ba yun? O ano? Basta, random. Kunyari, laruan. Pinicturean niya. Nakita ko pa yung picture na yun. Parang pinicturean niya sa may riles. Oo. Tapos may mga elements, may mga foreground na nakita mo lusaw, yun. tapos may background na lusaw sa Oo. Tapos nakafocus lang yung subject, yung mga ganun. So yung nakita mo yun na talaga yung pang. Tapos yun, simula nag-browse na ako ng mga pictures. Ano pa yun? Vlog pa yun eh. Vlog pa tawag nun dati. Oo. Sa Digital Photography Philippines. Vlog ang tawag. Vlog tapos may mahabang caption. May mga caption pa, mga street photography. Kaya may vlogger dati. Vlogger pa yun. B. Hindi DV. Hindi Victory. Nag-college ba? Nag-college ako. Saan Vocational ako eh. Sa Las Piñas, 2 years. 2 years course lang yun. Computer technology. Ayun yung course. Parang layo sa nun May din naman. May photo din doon? Like... walang photo. Nung nag-college ako, di ba na-hook na ako sa photography noon. Ginagamit ko pa nun dati yung Digicam ng tita ko. Ano yun? Nahiram mo yun yung una? Hinihiram ko yun. Tita, ano to? Hindi. Nagkaroon kasi nung project dun sa school namin. Parang role-playing ng hearing. College to? College na college. Nagkaroon ng parang role-playing ng hearing. Video pa nga yun. Okay. Video. Parang ako yung naging videographer. Tapos? Ayun. Simula doon nag-umpisa. Tapos, after noon, nag-outing kami. Nag-outing kami ng mga classmates ko. Doon sa Naik. Di dala ko yung camera. Di ko nga sila kinukunan nun eh. Sino kinukunan mo? Kinukunan ko yung mga gagamba, mga insekto, macro, mga... Teka, Digicam to? Digicam, yung Canon Ixus pa yun. Simula nun, nag-practice ako. Foundation day namin, kinukunan ko yung mga banda. Dinadala mo lang yung Digicam camera? Dinadala mo lang? Dinadala. Okay. Paano mo ini-extract yun? Like, ano ginagawa mo? Nalagay mo sa computer? Computer. Di pa marunong mag-Photoshop ng dati. Ano lang, pagka-picture, yun na? Hindi, edit ko yun. Photoscape. Photoscape. Meron pa ba nun yun? Ewan ko lang meron pa. Kasi gusto ko talaga ng art dati. Gusto ko mag-drawing, kaya lang ayaw ng kamay ko. Gusto ko sa art. Yun nalaman ko yung photography. Nung naisip mo yung photography, naisip mo ba doon na kikita ako dito? Hindi pa. Wala sa isip mo. Basta ang isip mo gusto mo lang gawin. So after college, nagtrabaho ako, OJT-han ko
sa Muntinlupa. Anong trabaho din? Yun, eh. Logistics? Oo, logistics yun. Yung parang may project sila, digitizing ng mga files. Kunyari, yung resibo. Digital copy nyo yun, i-scan yun. Talaga? Okay. Yan. Encoder ako din. Oo? Malapit sa photo yun Kasi, hindi, layo pa yun. Kasi yung isang account nila, Canon Philippines, sila yung nagdi-deliver ng mga Canon products sa buong Pilipinas. Kasi nandun din yung ninong ko Doon kaya pala, may kapit, malakas. Hindi no. Bumili siya ng may discount kasi mga employee discount. Bumili siya ng 550 din nun, DSLR. Okay. Ito, kwento ko na yung napagtripan mo na naman. Kwento ko na yung journey ko ng kung paano nagkaroon ng DSLR. Unang DSLR. Pinenta sa akin ng ninong ko yung camera. Binenta? Yung 550D. Binenta sa'yo? Oo, yung 550D. Grabe naman, ninong. Di mo pa binigay. Yung 550D. Magkano binenta sa'yo? Alala mo pa? 15, 15,000. Pero hulugan yun. Tapos mura na yun, yung 15K na yun. Oo. Magkano mo original price nun dati? Nasa 30 yata. 30? Pwede na rin, pwede na. Brand new pa yun? Brand new. Brand new, pwede na. Ayun, doon na nag-umpisa yun. Yung tropa ko sa Bayanan, sa Muntinlupa. Mabanda yun, sa banda yun. Sila Mark. Doon sa Muntinlupa sa Putatan? Sa Putatan. Sa Muntinlupa. Sinama niya ako sa Fête de la Musique. Sa B-side. Okay. Tapos dala ko yung camera ko nun. Ayun, doon ako nag-umpisang kumuha ng mga portrait. Anong lens mo nun? Kit lens. Kit lens. 1850 pa. Doon ka na unang nasalang, parang game na to. Tutuwa ako Doon nga nasira autofocus ng kit lens ko Sa dami mong tira. After nun, gig ulit. Pag may mga gig, sumasama ako. Kahit anong gig to? Yung sa music? Yung sila Kuya Regan. Okay. Sa Wally Job. Shoutout kay Regan. Hindi ko mag-shoutout kasi... Kuya Regan! Hi! Kwento per. Anong banda ulit ng Holy Jam? Holy Jam. Shoutout sa Holy Jam. Sobrang solid niya. Yun. Sama-sama ako. Kinukunan ko sila pinsan. Pag may pagkakataong makasama sa mga gig nila, dala ko yung camera ko. Hi! Carlos Rabaya here, a film graduate of De La Salle CSB. Gusto ko lang i-share sa inyo na nagsimula ang Soliday sa cellphone to shoot our video highlights. Through God's grace, after 94 kids parties, sa wakas, nakapag-upgrade na rin tayo ng professional camera at nabiyayaan din ng mga reliable team. Grateful, umabot na din sa mga corpo events. Na-direct pa nga natin si Madam Janela in Japan. Kabado. Pero syempre, kunwari, hindi. Influencer with 2 million followers pa naman. Tingin lang po dito. Nakabuo na rin ng solid na team para sa same day edit. Balik tayo dun sa kung saan tayo nawala, yung sa music. Okay. After ko makapag-shoot sa mga music industry. Ayun. Nangyari kasi noon, yun yung first camera ko, first DSLR ko. Nabenta ko yun. Nabenta mo na? Yung camera ko. Tapos anong pinalit mo? Wala. Ba't mo binenta? Ginagaslight ko yung sarili ko nun kasi sabi ko, sarili ko, bibili ako ng mirrorless nun. Kapanahunan nun, 2016 na ako sa outdoor. Nahilig ako mamundok ito yung trippings mo sa bundok. Okay. Kailangan ko ng funds. Ayun, nabenta ko siya. Napagpalit mo yung camera sa pag-akit sa bundok? Pero continuous pa rin naman yung passion ko sa photography. Gamit ko lang naman yung cellphone nga lang yung gamit ko. Okay. So, mabalik ka sa cellphone? Cellphone. So, after nun? Fast forward, 2022. So, matagal ka walang camera nito? Si Yodge, nag-e-event na kasi si Yodge noon. Na-hook up ulit ako sa camera. Kasi nasa plano ko na rin yun, gusto kong mag-event. Tatrabaho na ako sa call center. Nag-salary loan ako noon. Salary loan. Salary loan para? Bumili ng camera. Anong camera binili mo nun? Fujifilm X-T100. Ito na sa exciting na part. Ayan na. Nag-start ako ng event. Yun. Ang unang event na try ko nun. Yung sa tropa pa yun Hindi pa sa'yo debut. Birthday lang. Kids party? First birthday. Okay. Wala nang ganap yun Okay, kainan lang. Ako, anong gagawin ko? Pero kasama mo si Yodge nito? Wala. Wala. Paano pinaresenta mo yung sarili mo? Hindi. Nirefer ako ni Yodge dun sa tropa ko. Sa isang tropa namin.
si Carlo. Doon nag-umpisa yung first gig ko, yung paid shoot. Okay. Ayun. Yun yung first birthday na una-una. First birthday na una. Sa bahay lang yun sa Jen. Sa bahay lang yung party. Oo. Okay. Walang ganap as in. Kainan lang. Kainan lang. Anong kungkunan mo. Pag mga ganun na setup, pagalingan eh. Oo. Simultaneous kasi. Okay. Nabayaran ka doon? Bayad ako syempre. Yun yung unang paid, Yun yung unang paid. Ayos ah. Wala ka pang experience sa event, tapos sinalang ka agad doon, paid agad. Dati, sumasama pa ako yung dati. Kung paano yung ano. Sumasama-sama ka na rin sa kanya noon. Okay. Pero yung unang-unang event na nabayaran ka, na event mo, yun, yung kay Carlo. Kay Carlo. Okay. Wala pa yun eh. Ano pa yun? Sa'yo na yun. Eto na. Kukwento ko lang muna. Bago siya napunta sa Soliday, si Levi, ano yun eh? Dati kasi nung time na yun, sumasama-sama rin ako sa mga music din. Sa music din. Kala Mark din, gano'n. Nakita ko dun, sa pinsan ko, sumama ako sa isang event ng pinsan ko. Nakita ko dun, sabi ng pinsan ko, pumunta pa rin pala ako sa sa mga music para ma-practice naman yung video. Cellphone pa ako nun. Ngayon, sabi sa akin ni Kuya B-Boy, may kilala ako na nagpo-photo, nag-i-event. Si Levi. Si Levi naman. Oo, si Levi. Ngayon, pinamit niya sa akin. Parang, hello. I-meet kami ni Levi. Okay naman kami, mabait ni Levi. Ganyan. Tinuruan niya ako. May mga event ako, ganyan. Ngayon, nagkaroon ako ng event. Sabi ko, Levi, baka pwede kitang kuning photographer. Kasi wala nga akong photographer eh. Parang sama ako hanap ng photographer. Ang alam ko, pagkakaalala ko lang okay na yung usapan namin noon. Ngayon, yung malapit na yung event, sabi niya, hindi daw siya pwede. Ewan ko tama, Levi, huwag ka magalit sa akin. Hindi ko maalala. Basta dapat alam ko si Levi yun. Ngayon, ang sabi niya, meron akong ipapalit, si Yodge. Sabi ko, sino yan si Yodge? Hindi, gawa siya ng GC. Nakita ko yung picture ni Yodge. Sabi ko, mukhang masungit to. Pero mukhang pro. Sabi ko, yan. Ngiti si Yodge. Ngayon, nung malapit na yung event, malapit na ng palapit, hindi raw din siya pwede. Sabi ko, ano ba naman to? Mukhang hindi ako para dito. Ang hirap Simula pa lang, nahirapan na agad ako kumuha ng photographer. Ano yata yun last day na. Sabi niya, hindi ako pwede, pero meron akong ipapalit. Yung pinsan ko. Sabi ko, sino naman yun? Sabi ko, sige. Ang mahalaga, merong photographer doon sa event. Yun ay ikaw. Diba? Pasok. Parang talaga Parang, ayun na. So, nagkita tayo doon. Oy, pre. Marunong ka naman. Marunong. Okay. Bahala na. Yun yung unang-unang shoot natin kay Tina. Kay Tina. Shoutout kay Tina Almeda. Yan ang friend ko sa Zobel na unang-una kong friend na nag-support sa Soliday. Props. Appreciate yan. Dahil doon, nagkaroon kami ni Bok ng malaking event. Ang laki nung event niya di ba? Ang laki. Pagpunta nga natin. First time doon ko nakita. May inflatables, may catering. Sa ano pa to sa gym. Parang gym siya, no? Saan mga ba to? South Vale. South Vale. Sabi ko, shit, ang laki na to Social ang daming, may mascot pa. Marvel ang sumayaw. Tapos, ang daming giveaway. Ang daming mga design. Sabi ko, lahat kinunan ko. Nakikita rin kita Tira dito. Tapos walang aircon, open. Pawis tayo nun. First time ko din makakita ng event, yung party, event party yung kiosk niya. Parang sa mo lahat, potato corner. Kompleto, no? Yung kiosk? Hindi ko naman yung kiosk Pero marami, no? Potato corner, ano pa yung nandun? Yung mga kiosk sa mall, nandun. First time yun. Tapos, ang laki ng lugar, ang taas ng ceiling, may field, tapos, parang never na yata ako nag-stop mag-video dun. Lahat, binidyoan ko talaga. Parang kaya ko na yata gumawa ng full coverage video dun Solid yung event na yun. Pero okay naman yun, diba? Okay naman yung output nun Yun yung unang-una kong event na may photographer. Anyway, so pumasok na sa Soliday. That is history. Pasok na hanggang sa, tagal namin nagsama nito ni Vok. Hanggang sa, nung tumagal, umariba na rin yung studio niya. Wala na, hindi ko na po siya ma-reach. Busy na Grabe ka. Kasa ng studio niya, memento. Baka memento yan. How long ka ng photographer? Yun, bali, paano ba itong tanong na to? Sa event? Siguro from the event siguro. From the event. Yun, since 2022. Parang pareho lang tayo, sabay lang. Ilang years na yun? 22? 3 years? 3 years na pala tayo, bro. Professionally na binabayaran. 3 years, no? 3 years. Yung mga unang shot mo pa nga nun, dati parang kung babalikan, sobrang warm. Di pa marunong kulay nun, gag. Yung iba, against the Lord.
Binalikan ko rin yan eh. Okay naman. Ah. Pero dati kasi, hindi ko rin alam yung itsura ng magandang photo. Basta ko din pinasa mo. Nagagandahan ako sa lahat na pinapasa mo sa totoo lang dati. Yun, maganda. Kasi hindi ko naman alam kung anong maganda eh. Wala akong experience. Yung video ko nga rin. Ano lang din eh. Okay na yan. Para sa akin, maganda rin. Kasi first time ko rin makagawa ng mga ganun. Pero syempre, di ba? Ngayon, grabe na. Sana makapagpakita tayo ng old output mo. Tsaka ng output ngayon. Layo, bro. Yung, naalala ko pa yung portfolio mo dati. Sabi ko, Bok, set ka sana ng portfolio. Abang kasi ng portfolio sa akin, guys. Yung portfolio sa barbero. Ano mo, pinicturean ka pa ng barbero. Tapos may pinicturean ka rin na parang debuyata. Sumasama-sama. Parang alanganin yung mga kuha na. Sige, send ko na lang din dun sa client. Ito yung photographer ko. Magaling yan. Binibenta talaga ito nun. Magaling yan. Kunin nyo na kami. Ano yung naranasan mong pinaka-peak na hindi mo makalimutan? Talagang siksik-liglig umaapaw na stage. Natutuwa lang kasi ako sa client ko. Pag meron kasi one time, nagpapakita siya ng peg. Yung peg. Okay. Tapos, yung peg na pinapakita niya, galing sa shot ko. Ano yung sa memento kanya kinuha? Sa memento. Then, may mga pinapakita siyang mga shot. Sabi niya, sir, ba pwedeng gawin mo to kasi nagagandaan ako sa ganitong mga ko. Which is yung gawa mo rin, sa memento rin. Ang lupit. Ayun. Na parang gusto niyang paulit. Ganon. Okay yun. Yun ang ituloy-tuloy mo. Tapos meron, last time lang, na close deal ko. Sinend niya yung screen cap dun sa page ko. Nagagandaan din siya dun sa kuha. Gusto niyang paulit. Grabe, iba. Ano naramdaman mo doon nung nakita mo yung feedback na gano'n? Masaya, syempre. Kasi kikita mo yung work ng gawa mo. May naniniwala na... Anong ginagawa mong ways ngayon? Like, nag-aaral ka ba? Nag-aaral ka pa rin ba kung paano pa yung kulay? Or may mga pinag-aaralan ka ba ngayon? Ano mga pinag-aaralan? Composition. Training. Kasi sa industry natin, sa creative industry, dapat di ka tumigil sa pag-aaral. Never stop learning. Never stop learning. Okay, ngayon, ano naman yung pinaka-lows mo sa work? Like, yung lowest, Low? Oo. Pinaka-lows? Siguro yung hirap ka or may problema ka na encounter or parang situation na medyo dehado ako ngayon, parang gano'n. Paano mo na-overcome? Ayun, dati, di ko alam paano mag-market dati. Di ba, nasa call center ako dati. Hindi ko alam paano ko i-execute yung photography career ko. Paano itutuloy-tuloy? Paano mo itutuloy na mag-exit ka na sa call center? Yun. Speaking of pala guys, si Bo kasi, di ba, nag-call center siya. Dati, ang lupit itong taong to. Call center siya, graveyard shift. Pupuntahin sa event, walang tulog. Tapos, after ng event namin, ihatid ko siya kung saan. Drop mo lang. Parang babalik ka na ulit sa office eh. So parang graveyard shift ka, pagdating ng Saturday, rekta ka naman ng umaga kasi may binyag tayo. Tapos may minsan tuhog pa. Meron pa hanggang hapon. Tapos babalik ka na ulit sa office mo. Mag-shift ka na ulit doon. Sabi ko, natutulog ka pa ba? Sabi mo, sa bus. Tapos next day nun, nag-shoot na naman. Grabe, kaya yung time na yun, di ba sinabi ko sa'yo na, exit ka na dyan. Exit ka na sa call center. Ayun yung lowest point mo. Parang di mo alam paano. Kasi kung mag-exit ako dito kasi, safe zone mo na yun May monthly income ka Tama, totoo. Pag anong mangyayari pag lumabas ka doon sa safe zone mo? Mababayaran mo ba yung bills mo kada buwan? Yun yung tawag dito. Nag-decide ako nun. And dumating sa point na burnout ako. Ang layo 13 ako 13 Martires. Tapos ang opisina namin sa Pasay. Kinukumbit ko yun araw-araw. Sabi ko sa sarili, nakakapagod. May nakakapagod yun. Ilang oras biyahe mo? 3 hours yun. Wait lang, ano to, papunta? Oo. Papunta? 3 hours? 2 hours. Damn. Nakakapagod Nakakapagod mo. Sabi ko, di naman tayo tumatanda ng paano. Oo. Nagkakaedad tayo.
O, di ba, para napag-usapan natin yan nung huli na sabi ko, magkano commute mo papunta? Tsaka pabalik. Magkano ba yun? Magkano papunta? Gastos ko rin. Magkano papunta pabalik? Sa 3,000 yata isang buwan. Isang buwan? Kung kukumputin mo, no? Tapos yung stress mo pa. Tsaka yung pagod, yung pahinga rin. Yun kasi yung binavalue ko ngayon, yung oras. Oo. Kasi doon ako nanghihinayang eh. Nanghihinayang ako sa oras na ginugugol as corporate. Pag, kunyari, tawag dito, after shift, wala na, ang gagawin ko na lang, matutulog na lang ako sa bahay. Ilang oras na lang yun? 5 hours? 5 hours ako matutulog. Minsan na, 4 na oras na lang. Tapos balik ulit. Ganun lang yung cycle na. Cycle lang. Paikot-ikot. Tapos parang, ilang years kang nag-call center? 4 years. Damn. Lakas nun, ha? 2019 to 2020. Ang lakas mo nun, bro. 4 years. Ano yun? Walang palya. Dire-diretso, 4 years. Tapos kailan ka nag-solid eh? Ilang years ka na sa call center nun? Ano na? Para 2 years ka na yata. Hindi. 3 years. 3 years ka na. Okay. Tapos nag-solid eh, nag-photo ka na. 1 year. So, naka-call center ka pa nun, di ba? Tapos event. Ang dami pa natin event nun. Parang 10 events yata tayo per month nun. Kasi mura ng package natin eh. Naka-cellphone pa nun, di ba? Tapos ikaw, nag-edit ka pa yata sa phone din nun eh. Dati. Wala pa akong laptop. So yun guys, ako nag-phone ako dati, nung start namin. Phone yung pinang-video ko. Tapos naka-computer ako mag-edit. Siya naman, naka-Fuji siya na XT100. Ang pang-edit niya, cellphone. Lightroom. Pero ang ganda ng photo ha, Lightroom, Lightroom mobile. Mobile, sa phone. Tapos, inano pa kita dati, kamusta yung sabi niya, nakatulog na ako, nag-edit ka kasi nakahiga, di ba? Lakas mo nun bro, nag-edit ka sa photo sa phone lang. Tapos sa kaliyente, ilang photos yun ha? Iniisa-isa mo ba yun? O may copy-paste na ano? Iniisa ko pa yung dati. Sa isa? Ang lakas mo pa tumira ng picture dati nun, di ba? Rat-rat. Kasi di natin alam kung anong kukunan eh. Tapos ano ang deciding factor mo? Like, ano yung sinabi mo na parang nag-ilaw sa, mag-quit na ako ng call center, kakaririn ko na itong photo. Ito lang last year. Ano yung parang nag-ano sa'yo? Ilang beses yung nangyari, di ba? Hindi mo naman tinutuloy yung resignation mo. Tinuloy ko na yun nung last year. Last year, June. Diba, tad din tayo nung dati. Ang nangyari kasi noon, kasi sa call center kasi may shift bid yun eh. Mangyayari, magbabago yung off mo. Ang pangit ng schedule ko. Parang hindi ko na magagawa di ako makakapag-event pag natuloy yung shift na yun. Yung shift bid na. So, nag-decide na ako. Nagpaalam ako sa TL ko. Nagre-resign ako. Oo. So, ayun. Naging madali naman yung pag-resign mo. Graceful exit naman. Graceful. Ganun nga. Bye-bye! Kasi, kaya ako nag-exit nun. May pondo pa ako sa'yo, may mga event ako nun. So kahit pa paano, ka? May pang dito, mga 2 buwan, gano'n. May allowance. May allowance ka na. Oo. Dapat sa allowance yan, bago maubos, dapat makalangoy-langoy ka na ng malayo-layo. Pero which is nagawa mo, ha? Nagulat, proud ako sa'yo dyan, bro. Very proud. Kasi, di ba, parang dati ramdam ko yung takot mo eh. Ayaw mo mag-quit. Pero, pag naghihiwalay nga tayo, parang, sabi ko, parang nakatakot yung sinabi ko kay Bok ha. Kasi, pinapakwit ko siya sa trabaho niya. Yung trabaho niyang yun yung bumubuhay sa'yo, tsaka sa family mo, di ba? Ngayon, sabi ko, hindi, alam ko talagang tiwala lang kay Lord eh. Sabi ko, paano pag umexit siya doon, tapos biglang, naisip ko naman, pwede ka naman bumalik eh. Pero at least tinry mo na mag-exit talaga doon. Kasi nakikita yung pagod mo. Pag nagpipicture ka, parang titignan mo yung ako parang, Bok, okay ka pa? Nakita kita sa event, wala kang tulog. Kasi yung tsura mo, parang diba? Pero maganda doon, nagawa mo naman. Like, nag-exit ka, tapos in a way na kita mag-boost. Diba? Wala pa yun dati. Ito na. Sa Memento na tayo. So, ayun, nag-resign na ako. Then, June, doon pa ako, sa studio mo nung dati eh. Okay. Doon lang akong maasa eh. Hindi pa marunong mag-boost nung dati. Then, pumasok yung September, onti ng shoot. Yung shoot mo, binibigay mo. Sabi ko sa sarili ko, paano kaya ito? paano yung gagawin ko? Kasi, malapit ang bayarin eh. Nakikita mo na. Kumbaga, teka, ito yung mga nakabook, tapos ito yung bayarin. Parang hindi tatama. Nakabook sa akin kay Soliday, ganun lang eh.
Siya. Sabi ko, siya paano to? Di ba matumal din naman talaga nun? Siguro. Yung mga tumal days din talaga. Then, one time, ayun nga, nag-boost ako. Minus ko yung isang post. Sa ano pa yun? Galing pa sa shoot mo yun. Yung mismong album na yun. Then, yun. May mga inquiry na. Tapos, merong isang client, nagbayad sa akin ng kalahati. Niroll ko yun. Okay. Then, yun, binus ko ulit yun. Tawag dito. Pinang-capital ko yung pang-boost. Okay. Then, hindi ko naman nakalain, tatad ka rin ako ng inbox nun. Yun! Magkano binus mo na to? 500 lang. 500? Ilan days? Ilan days pa yun? 3 days. 3 days. Oo. Okay. Pinutakta yung inbox mo. Oo. Di, okay. Yun na. Sunod-sunod na yun. Ano yung nag-push sa'yo na, sige, ibuboost ko na to? Sugal din yun. Kasi parang, paano pag wala? Wala na kasi akong wala na akong choice eh. Wala akong trabaho. Di ba? Yung trabaho ko, yun na lang. Photography. Oo. Ano na? Ano tawag nito? Do or die. Do or die na. Do or die tayo. Boost tayo. Yeah. Minsan doon talaga napipiga pag yung wala ka ng choice eh. Oo. May narinig nga akong parang quote ba yun na parang nung dati, paggigera yata yung isang empire, sinusunog nila yung mga barko nila. Para wala na talagang, hindi na mag-retreat. Kailangan manalo na talaga sila dun sa laban. Parang gano'n. Kung wala ka ng plan B, yun na lang talaga. Eto na yun. Pag dito gumana, hindi ko na alam. Pero awa ng Diyos gumana. Amen. Praise the Lord. God is good talaga. God is good. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. October, November, December last year. Awa naman ng Diyos. Tuloy-tuloy yun. May bookings ako. Kada bus ko. Kada bus may booking mo, balik. Tapos hindi ka na makuha ng solid eh, kasi lagi ka na book. Wala na, hindi ko na siya mabook. Last na ni Memento eh. Okay, break muna tayo dyan, guys. Round 2. Nice one. Ready? In 1. What's up, guys? So, by shot tayo sa pedestrian. Sobrang exciting tong mga gantong shots kasi tatimingan lang natin yung stoplight. Pero dahil magaling tayo at magaling din yung family natin, sarap mag-shoot tapos walang araw. Woo! Thank you, Lord. Let's go! Pag-action po, takbo pa ganun, ha? Okay, wait lang. 1, 2, 3, go! Run! Go! Go! Very good, ang galing. Ready? In 1, 2, 3, action! Takbo! Go! Woo! Ganda. Very good, Kuya. Very good. Look there lang. Another solid day with Soliday. Andito tayo ngayon ulit sa BGC. Kahapon nasa Jollibee tayo, ngayon McDo naman. Abangan nyo yung mga portraits namin. Sobrang solid nito. Let's go! Ito po starting shot natin. Ganito ka close up. Yan. Very good. Ready ha? And action! Yun! Pwedeng ano naman po tayo, basic tayo. Saan ganun? Say, wah! Ganun ha. 1, 2, 3, action! Ah! Very good! Ang galing! What's up guys? So ngayon, kumukuha ko ng tight shot itong stoplight para i-connect ko mamaya sa pagtawid nila sa pedestrian. Ang ganda ng lugar, sobrang lawak ng space para maging creative sa ganitong venue. Nakaka-excite kasi hindi lahat ng branch ng McDo or Jollibee ganito yung spot. Gumamit na naman ng kotse ko, hindi nagpaalam, ano ba naman yan? Anyway, solid, let's go! Want to go, jump! Everyone, wave niyo yung balloons nyo. Happy birthday, Calix! 1, 2, 3, go! Again! 3, 2, 1, go! Yes, winner! Come on!
Maraming salamat po. Okay, round 3 na dito sa Solid Day Podcast. So, mabalik ko lang yung, okay, halimbawa lang may katulad mo na nasa call center din. Tapos, takot silang tumalon dun sa gusto talaga nilang kunin na career or path or business. Ano yung mga papayo mo na ito na yung right time para tumalon? Or parang, when is the right time, basically? Ano yung signs or, paano malalaman kung yun yung right time tumalon? Na iwanan na talaga yung 9 to 5 job niya. Ano? Isa lang naman kung hindi ka na masaya Hindi ka na masaya, dun sa career mo, dun sa job mo. Sa job mo. Siguro yun na yung right time para mag-exit ka. Okay. At bago ka mag-exit, syempre, siguraduhin mo muna na kaya mo i-sustain yung sarili mo. Mga ilang months? Kahit sa buwan. Isang buwan, no? Oo. Preparation. Oo. Bago siya tumalon doon sa career. So, kailangan para may plan din. So, kumbaga para may transition plan, ganun. Kailangan may transition plan siya. Bago ka tumalon sa career na gusto mong puntahan, make sure mo muna na kaya mo sustain yung sarili mo. Kasi, di biro yun eh. Para kung sakaling, para at least meron kang 1 month or 2 months na leeway. May May buffer ka. Kung na kapakapain kung saan. Or, pwede rin naman, bago ka mag-exit, ine-execute mo na. Yung gusto mong gawin. Oo. Testing mo na. Na-testingin mo muna. Bagay. Parang kung bago ka tumalon sa bago ka lumipat sa isang bangka, dapat ayos na yung bangka na lilipatan mo in a way. Diba? In a way. Kahit papaano. Saka mo na-improve pag andun ka na. Oo. Pero tingin ko pag andun ka na, wala ka ng choice Talagang kailangan ko na itong gawin, no? Kasi wala nang ride or die ka na lang. Ride or die na. Pagdating doon, ride or die na. Ano ang gears mo ngayon? Fujifilm, X-T30, tapos lenses ko, Viltrox na 23, Viltrox na 56, Viltrox na 85, then Fujinon na 35, tapos 1545 na Fujinon na Kiplo. Grabe. Ang lakas! Dati parang isang lens lang hawak mo, no? 23 lang kung nag-start. Kasi ngayon, ilang lens mo? 5 na? 5. Damn! Anong pang-edit mo ngayon? Yun, laptop ko. MacBook Pro. Yeah, MacBook. Dati, nag-edit lang sa cellphone. Ngayon, naka-MacBook Pro. Anong year ng MacBook Pro mo? Old school lang yun 2012. Kahit na, at least MacBook Pro pa rin. Dati nga, phone lang di ba? Congrats, bro. Ano yan? God's move. Kanya kalupit si Lord. Anong perspective mo? Paano mo ginagawa yung craft mo? Pakiramdaman mo yung scene. Okay. Ayun, pakiramdaman mo. Kasi ang style ko kasi more on documentary, candids. Okay. So, kung kaya mo habulin yung magandang scene na yun, huwag ka nang mag-atubili. Lalim nun Lalim, no? Atubili. Huwag ka nang atubili. Ayun, huwag ka nang mag-atubiling kunan yun. Kuwagan. Oo, kuwagan. Ay, tratratin mo. Tratratin mo. Burst shooter ka. Ano masasabi mo, may mga nag-trend ngayon na happy trigger? Happy trigger. Na dapat isang shot lang naman yan, 2 shot, okay na. Pero may mga ibang taong rat-rat talaga mag-shot. Ano masasabi mo sa ganung issue? Ganung issue? Oo. Choice namin yun Kami naman mag-edit Sa bagay, ikaw naman mag-edit. Oo. Ready ka na sa ating fast talk? May fast talk tayo, kala mo Meron kang alam na hindi mo alam. Okay, fast talk tayo Sagot agad Okay. Best brand for camera? Fuji. 35mm or 50mm? 35. Flash or no flash? Flash. Landscape, portrait? Portrait. Warm or cold? Warm. Freelance or own studio? Home studio. Kids parties or weddings? Kids party. Edit sa umaga o edit sa gabi? Edit sa gabi. Indoor, outdoor? Outdoor. First birthday or 7th birthday? First. First birthday. Alright. Kung magkakaroon ka ng
10 million pesos, Mm. ano ang mga gears na bibilin mo? Simulan natin sa body. Oh, anong body? Magkano? 10 million. 10 million? Nikon Z8. Oh, next lens. Di pa, body pa ulit. Body pa ulit. Ano? GFX series ng Fujifilm. Okay. Sa lens? Lens, art lens, Art lens. Sigma. Lahat ng art lens. Oh. Okay. Ano pa? Laptop, M4 chip M4 chip? na Apple, Okay. na MacBook Pro. Yan lang. Yun lang. Sa ilaw. Ilaw, nano light. Alright. So, dyan nagtatapos ang ating Soliday Podcast with Box Kumota. Message nyo lang yung page niyan. Sobrang solid yung kailangan nyo ng photography and videography and Ay. trip nyong makita tong napakagandang lalaking si Box Kumota. Memento, ano? Memento Photo Company. Yeah, shoutout mo ulit. Ito yung mga mommies, nanonood yung mga mommies. Ay, mommies, like nyo po yung page ko kung kailangan nyo ng photo. Memento Photo Company. Yung. Hey. Nice one, bro. Thank you. Yeah. Alright. Okay na siguro yun. Oh, and then, Another solid day with a solid day. Fun experience, come what may. Photo and video. Hello guys, kung natapos nyo itong podcast na to, thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng style, please like and subscribe and share nyo na rin. And pwede palang mag-guest dito sa Soliday Podcast. Basta photographer ka, videographer ka, or studio owner, or may business kang photo and video, kahit sa industry, you are welcome for this podcast. Message lang kayo sa akin sa Soliday Productions na page. So, see you guys! Let's go!